connect kayo dyan ng roof ridge. Make sure na wag nyo nang gagalawin yung height niya kasi kukunin niya na yung previous height ng roof ridge na ginawa natin or yung panel na pagkukunikan niya. Okay? So dito na lang, didelete muna natin to. Press 9 again. Lock natin dyan. Kuha linya. Tapos stretch lang natin. Then click space. Ganyan yung magiging itsura niya. And from there, guys, simply label the roof panel of the building. Kung ano yung ginawa natin sa kabila, ganun din gagawin natin dito. Example lang yan. Ganyan yung gagawin natin. Okay? Kapag meron pala kayong pula na linya kagaya nito, it means hindi po siya nakasnap na maayos. Okay? Hindi siya nakasnap na maayos kapag may red na linya. So make sure ninyo na walang red na lines mamaya yung label ninyo kasi kung hindi, babalik po lahat ng ginawa ninyo. Pag pumunta kayo ng 3D mode, as you can see, hindi po sila nakasnap. Naka-snap man sila kung titingnan dito sa normal mode, pero kapag pumunta kayo ng 3D mode, dyan yung makikita na hindi talaga siya nakasnap. So, importante din mamaya na marunong kayo pumunta ng 3D mode. So, tuturuan ko kayo dyan. Wait lang. Ulitin na lang natin to. Dito na lang natin i-snap sa pinakamataas kasi parang sagwa tignan kung nandun sa gilid. Dyan. And then, snap. Again. Snap. Connect the dots lang yan. Kung saan yung pinaka-corner niya, dyan lang kayo magko-connect. Hindi nyo po pwedeng i-connect lahat ng isang bigayan or isang bagsakan kasi hindi yan kakagat. Okay? Every panel, tigi isang label. So, ganyan yung magiging itsura niya. And kapag pumunta tayo ng 3D mode, yan na yung bahay. Okay? Pero, meron pa tayo diyang isang kailangan gawin. Kasi as you can see, yung part na to ng bahay, which is marami tayong connection, is tawag nito, magulo, 'di ba? Maraming linya. So dito papasok si phase split. Ngayon, yung phase split natin na tool which is number 8. Number 8 po yung phase split pakitandaan po ako. Phase split ginagamit po natin 'yan para yung system na mismo automatically magka-cut ng mga area which is hindi na natin kailangan. Okay? Kasi in reality, yung roof na po na to, dito sa part na to, wala dapat label yan sa loob kasi isang hollow part lang yan ng roof. Diba? So, kailangan nating i-delete yung part na to na label, which is hindi na kailangan yung nasa loob. So, how do we do that? You simply have to select that label kung ano yung affected na area at kung saan sila nag-meet. Yun dapat i-select ninyo. As this one, select natin yan, click letter A, and then pindutin. Pag nag-highlight, okay na yan. Now, yung area na to, ito yung label na to, yung triangle na to na malaki na nasa harap, yan, kailangan nating i-select din yan kasi affected din yung area na yan. Simply long press shift, tapos i-click natin yung label na to. And as you can see, nag-highlight na rin. Pag nag-highlight na yan, kagaya niyan, press number 8, kasi ito lang yung kailangan nating face split, yung dalawang linya na yan. Press number 8. Kapag nagkulay blue yan, kagaya niyan, it means na-cut na yung area na yan na hindi na natin kailangan. Okay? And then as you can see, wait lang, may sira pa ata yung system, nawawala siya. Nawawala yung label natin. Sira pa rin ata yung system. So, dapat ganyan yung magiging itsura niya. Wala siyang label sa loob. And as you can see, ito, yung panel na to, or yung roof panel natin na to, na nasa gilid. Dapat, isa lang sila. Wala silang linya sa gitna. So, for that one, you only have to select this one, and this one as well. Long press shift. Masanay kayo sa pag-select gamit yung shift. And then merge those two labels. Okay? Kung ayaw naman ma-merge, kagaya nito, kasi like, ayun, may sira pa rin yung system natin, edi manual label muna natin for now. Ganyan. So, dapat ganyan yung magiging itsura niya, flat. At saka yung na-capture is yung mga roof ridge lang na halata. Kagaya nito, dito, 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 at saka dito. And pagkatapos kayo mag-label, select all. And make sure to group the building. Okay? Make sure to group the building kasi napaka-importante po niyan. And ganyan na po yung finished product natin para sa 3D roof. Understand? How to go sa 3D mode. Meron po tayong dalawang procedure para pumunta ng 3D mode. First is yung long press W. Tapos, yung scroll button ng mouse ninyo, kung meron scroll button yung mouse ninyo, pindutin lang ninyo, long press nyo, and then i-move nyo lang yung mouse ninyo. Makakapunta po kayo sa 3D mode. And ito po yung 3D mode natin.
Dito, makikita ninyo yung shape ng bahay, yung height ng bahay, or kung nakasnap yung mga labels niya. Tapos, yung isang procedure naman natin, which is medyo may kadalian, is long press control. Tapos, long press natin yung left click ng inyong mouse, and then again, pupunta po yan sa 3D mode. Same procedure, same result lang po yan, different procedures lang. Okay? Long press control and then yung left click ng mouse ninyo. Or W and then yung scroll button. You understand? Copy, sir. Copy. Delete for the assisting line. Oh, isa yon. Pero actually ngayon yung system natin na mismo yung nagdi-delete ng assisting line. Pero kung meron pa natitirang assisting line, kagaya nito na may mga kulay green sa taas or sa gilid-gilid niya, press nyo tong X button na nandito sa taas. Wala po itong shortcut key. Okay, wala po itong shortcut key yung pag-delete natin ng assisting line. Pero before you submit your map, make sure to delete your assisting line. Pindutin nyo lang po to. And then automatically mawawala po yung mga assisting line natin na ginawa kanina. And then from there, you can submit your map. For this one, sasubmit ko muna to. Check muna natin yung mas easy na mga bahay. Kasi medyo may kahirapan yung ibang bahay. Mahirap. Ayun. So, wala. So, kuha na lang tayo dito for now. Kapitbahay. Para sa example. Ano yon? Any questions for now, guys? May tanong for now? Ano po, click nyo mawala assisting line? Okay. Like I said, guys, meron po tayong X button dito sa taas po ng toolbars natin. Wala po siyang shortcut. Okay, wala po siyang shortcut. Pero nandito po siya sa taas ng ating toolbars. Ito lang po. Ito lang kailangan nating pindutin. Yung X na maliit na to. And then automatically, yung system na mismo magdi-delete ng ating assisting line. Do you understand? Ano po shortcut key para ma-off yung 3D mode? Okay. Para ma-off yung 3D mode, kung pumunta kayo ng 3D mode, for example, ganyan, tapos pasok kayo sa 3D mode, yung gagawin niyo para makabalik sa normal mode is to press number 0. Number 0 lang po. Please take notes. Okay, take notes para hindi kayo mahirapan mamaya. Kung nandito na kayo sa 3D mode, press 0. And then automatically lalabas po siya sa 3D mode. Okay? So no more questions for now, guys. Pagpatuloy ko po muna. What if nagkamali sa number 8? Pag faceplate, etc. May undo po ba? Meron po, ganun pa rin po. Okay? Control Z pa rin yung pag-undo natin. Merong undo. Okay? Kasi ayan, oh, tingnan niyo. Cut, kinat ko. Dinilit ko, Control Z, and then bumabalik pa rin yung label. May undo pa rin tayo dito. Okay? So, if no more questions, guys, for now, kailangan nating bumalik muna sa pinakasimpleng bahay. Start muna tayo sa pinakasimple bago tayo pumunta sa medyo may kahirapan na bahay. Okay? Ito yung box na to. Actually, hindi ito yung target building natin, pero dito muna tayo magpa-practice. Okay? For this one, again, label ninyo yung base ng bahay at first. Okay? Make sure ninyo na kahit papaano, hindi ganun kalayo yung ating error. Okay? Now, right after that, wait lang. Mali ako. Naka-off yung toggle kanina. Ha? Nawawala yung toggle. Wait lang. Nawawala yung toggle ko.